Bakit napaka-memorable ng Meteor Garden Taiwan sa atin? Hindi lang kasi siya basta teleserye para sa marami, and parang time machine na rin siya pabalik sa kabataan natin. Bumabalik yung mga memories nung panahon na estudyante pa tayo, yung mga time na kapag kasama ka sa cleaners, either bibilisan yung maglinis or the worst thing is mag-escape kayo. And of course, alam naman natin yung consequence niyan kinabukasan. And either palo sa morning, squat, or tayong mag-isa yung maglilinis sa classroom ng pinaka-worst is for a week. And then nakabantay pa sa'yo si ma'am or sir. Yung iba naman, hindi sa bahay nanonood. And siyempre kasama kami doon. Sa canteen pa mismo ng school. Kasama ang classmates, teachers, at then yung ibang non-teaching staff ng school. Isang TV lang ang meron sa canteen pero ang daming nanonood. Parang maliit siyang sinihan every hapon, and during that time kasi, yun nga sabi ko is hindi lahat may TV sa bahay. Eh, pag alanganin yung oras, hindi ka makakapunta sa kapitbahay or yung kapitbahay mo may ibang lakad, no, or may ibang kalaro, eh syempre doon na sa canteen para sigurado. And most of the time, ginagabi tayo dan. Ginagabi tayo doon. And of course, napapagalitan. Okay, noong panahon din iyon is may kanya-kanyang grupo. Yung mga kuya natin sa school, and then style ng grupo nila is F4 type. Meron din isang babae. Kasi during that time, hindi basta-basta natin nagagaya yung hairstyle. Lalo na pag elementary, high school, kasi full top ng buhok ang aabutin natin sa mga teachers natin, or pinaka-worst is pati si principal sumasama eh. Kaya ang pinaka-safe na nagagaya ng mga elementary tsaka high school students during that time is yung pineapple hairstyle ni Dao Mingso. Yung may taling panyo sa ulo. And then sa mga girls, halos wala namang problema kung mahaba lang yung buhok nila din. Pigtail yung kanilang hairstyle. And then pati yung style ng bag ni Sunshine uh, parang ginagaya din nila. And then pinaka most memorable during that time is napakapalaban nila, either physically or verbally. Paano ba naman? Yung mga ibang teachers is palagi nilang sinasabi is gayahin nyo si Sunshine. Mahirap pero porsigido, matapang, ganon yung mga statements ng mga teachers natin. Pero yung mga kuya namin, mga kuya natin na napapadaan dun sa school na nasa kolehiyo, and sabi nila mga engineering sila during that time kasi hindi ko alam no kung sa mga ibang colleges, pero during that time is allowed sila magpahaba ng buhok. Kaya yung iba sa kanila talagang gayang-gaya nila yung mga hairstyles ng ating F4, pati yung pormahan. And during that time, straight cut, and may nakaambel, and then pa yung may chain doon sa may pantalon. And then memorable during that time also is yung may nakadamit ng mga Astro Boy. Yon. Okay? And Meteor Garden din ang naging dahilan kung bakit may mga magkakapatid na nag-aaway tuwing hapon. Kasi yung isa, most likely lalaki ito eh. Yung isa ay gustong manood ng anime sa GMA7 or mga Dragon Ball, Slam Dunk. Basta may kasabayan yung Meteor Garden. Yung isa naman is sa ABS-CBN. Since isa lang talaga yung TV sa bahay, kaya minsan is unahan sa remote control. Pag naagawan ka naman ng remote control or walang remote control yung TV, is nakaganon yung kamay, nakatakip yung isang kamay sa may pindutan ng para hindi malipat yung TV. And meron pa yung dun eh. Kasi laging pinagbabawal na bawal daw masyadong malapit sa TV, kaya yung iba linalagyan nila ng eye care, yung parang ano bang term yun? I'm not sure if para siyang tempered glass sa phone. Ayan, para naman sa mga tita and tito natin na nagre-review din sa mga time na yon is
kwento nila, isa ito sa mga pinaka naging malaking distraction sa nila. Paano ba naman kasi kapag na-miss mo yung isang episode, wala pang easy replay. Wala pang YouTube or siguro wala ring internet during that time. Hindi siya masyado, may mga computer shop pero LAN games kadalasan. Ang replay na lang noon is pagkwentuhin mo yung kaklase mong nakapanood, yung kasama mo, pinsan, kapitbahay o sino mang nakapanood. Kaya very memorable ang Meet Your Garden po sa ating mga tito, tita, and usually meron na po yung mga kasama natin na hindi, lalo na yung mga mothers natin is seniors na po sila. And makikita nyo ang tatalas ng memory nila. Kasi they remember yung mga songs, ibig hindi nila naiintindihan because of yung mga bonding. Yung sabi nga ng lang iba is it heals our inner childhood. And kasama na rin kasi ito sa mga naging routine nila. Kasama siya sa school memories, canteen, sa mga away, hairstyles na bawal gayahin, and sa feeling na bawat episode kailangan mong maabutan, kailangan mong makipag-unahan kung may pila ng jeep papunta sa inyo.